Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglalaro lang sa kalsada ng madamay ang isang 12 taong gulang na batang babae sa away ng dalawang lalaki sa Malabon na nauwi sa pamamaril. Patay ang bata, gayon din ang isa sa mga lalaking nag-aaway. Habang ang nakabaril na suspect, sinubukan pang tumakas pero natugis din. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Exclusive! Nabulabog ang mga residente sa Lapad Ali, Barangay Longos, Malabon noong Sabado, June 13 nang makarinig sila ng mga putok ng baril. Nahagip din ng CCTV ang dalawang lalaki na naghahabulan. Ilang sandali pa, nakarinig muli ng putok ng baril bago nakita ang dalawa na tumakbo papasok sa isang eskinita. Hindi nakuna ng CCTV pero namatay ang lalaking nakaitim na sando matapos tamaan ng bala sa dibdib. Nagkaroon sila ng away ng biktima, kaya nagresulta sa ganitong pangyayari na kung saan nabaril niya yung biktima. Yung biktima naman, sabi ng suspect, according sa pag-imbestiga natin, ay balak siyang saksakin. Sa katunayan, mayroong hawak na patalim yung biktima. Aksidente namang tinamaan ng bala ng baril ang 12 anyos na babaeng naglalaro sa lugar. Isinugod sa ospital ang batang biktima pero idineklarang dead on arrival. Dito mismo sa bahaging ito ng Lapad Ali naglalaro ang biktima kasama ang kanyang mga pinsan at kapatid nang mangyari ang insidente. Kwento sa atin ng isa sa kanyang mga kalaro nang magtakbuhan na ang dalawang lalaki at magpaputok na ng baril ang sospek, dito na tinamaan sa likod ang biktima. Dito po mismo sa aking kinatatayuan, bumulagta ang katawan ng biktima. May narinig po kami baril na yun. Tumakbo kami tapos akala namin po nagpapraklasima. Tumawag po kami ng tulong. Tumakas ang sospek sa pamamaril. Naaresto siya ng pulisya sa Maynila makalipas ang ilang oras. Through the CCTV, initially nagkaroon kami ng identification sa suspect. Nahanap naman natin sa part na ng Maynila, sa Tondo area. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng batang biktima. Masakit din po eh. Dami pang pangarap ng anak ko eh. Gusto niya makatulong sa magulang sa akin daw po, pati sa mga kapatid ko. Iaangat niya daw po kami, gusto niya makapagtapos. Ayun ang pangarap niya po, pero wala na po eh. Ang kanyang nakababatang kapatid na nakasaksi sa insidente, may trauma pa rin. Galing po kami ng Logos kasi nag-basketball po. May kasama po kami matanda. Ako po sana yung matatamaan po. Tapos sabi niya po sa akin, tumakbo na po ako. Tapos tumakbo na po ako. Nakakulong na sa Malabon City Police Station ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa 2 counts ng murder. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. Posible ang big-time oil price rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Kung hanggang magkano at kung magtutuloy-tuloy na yan, alamin natin sa pagtutok ni Rafi Tima. Nagkapirmahan na ang mga presidente ng Amerika at Iran ng kasunduan para tapusin ang labanan, pati na rin ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya unti-unti nang dumarami ang mga oil tanker na nakakalusot dito. Dahil dyan, ayon sa Department of Energy, posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang gasolina, baka 4 to 5 pesos ho tayo sa rollback. Per liter ho yan. Diesel, baka 8 to 10 peso per liter. Ang kerosene, baka 9 to 11 ang ating estimate per liter. Pero nagkaroon ng aberya at may pag-aalinlangan kung magtutuloy-tuloy ang ceasefire. Handa na sanang pumunta si Vice President J.D. Vance sa Switzerland para makipag-usap sa Iran tungkol sa issue sa gitna ng sigalot, ang nuclear program ng Iran. Pero bigla-biglang hindi itinuloy ang pag-uusap dapat ngayong araw. Ayon sa Switzerland, ipinagpaliban daw ang negosasyon pero walang ibinigay na petsa kung kailan. Pero kanina lang, sinalakay ng Israel ang Southern Lebanon. 18 katao ang namatay sa panibagong airstrikes.
Gayunman, sinabi ng Department of Energy na hanggat mapanatili ng dalawang bansa ang tigil putukan, posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo. Tingnan natin na hanggang saan ang pagsettle. Remember na before the war, nasa 50 to 60 peso per liter tayo. Ngayon, nasa 70 to 80 tayo. Baka next week, nandun na tayo sa partly 60 to 7 to 80 pa. Pero hindi pa siya kasing baba ng 50 to 60 before the conflict. Ngayon pa lang, ang jeepney driver na si Dieter umaasang matuloy nga ang malakihang tapya sa presyo ng produktong petrolyo. Malaki pong sa amin yun, malaki pong tulong yun. Kahapon, 350 pesos lang daw ang naiuwi niya sa pamilya dahil sa taas pa rin ang presyo ng diesel at tumal ng biyahe. Nakakalabing 5 oras na biyahe si Dieter araw-araw. Kahit nakatanggap daw siya ng ayudang 5,000 piso, maliit lang daw ang naging epekto nito. Kahit po sana wala ng ayuda balik na lang po yung dating diesel 49.50, yun malaking tulong na po sa amin yun. Kahit wala na pong ayuda. Ang mga pasahero namang aking nakausap, may hiling din. Sana, pag ibinaba ang crudo o gasolina, kasamang ibababa din yung pamasahe. Ayun po tayo. Ganun din po. Kasama na rin ang basic commodities. Ayon naman sa DOE, ang kanilang abangan lamang ay kung magtutuloy-tuloy nga yung pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa isang permanenteng ceasefire dahil dito nakadepende kung tuloy-tuloy naman ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tiklo sa Pampanga ang 3 sangkot umano sa motorcycle at carnapping. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Naispatan agad ng Highway Patrol Group o HPG ang sasakyang nakaalarma. Baka lumaban Nakasalubong nila ito habang nagpapatrolya sa isang kalsada sa Angeles, Pampanga. Heavily tinted ang kulay puting subcompact SUV na kanilang sinita. Tabi mo dito. Doon na, sa loob. At nang maiparada na, mula sa likuran, nilapitan na ng HPG ang driver side ng sasakyan. Maya-maya'y dumungaw na ang driver. Dito lang. Sa'yo ba yan? Sinangla sa akin po, sir. Sinangla? Pangulong di ako sa iglesia, sir. Kasi yan, alarmado to. Sino nagsangla na ito? Patingin ako ng papel. Ayon sa HPG, ang sasakyang ito na dating pag-aari ng isang negosyante, pinasalo o ibinenta ng mura at pinatuloy ang hulog. Pero ang problema, hindi na tinuloy ang hulog dito sa nasabing sasakyan. Kumbaga, at ito ang naging dahilan upang ipaalarma ito ng previous owner. Dahil sa spotting technique natin at dito sa intelligence-driven operation na ating kinakandak during sa mga operations natin dito sa lansangan, nakuha po natin itong nasabing sasakyan dito po sa parte ng Bulacan. patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang may dala ng SUV pero ayon sa HPG, sangkatutak na reklamo na ang kanilang natanggap laban sa suspect. Sa Pampanga pa rin, timbog din ang 2 lalaking ito na itinutulong na sa likod ng kaliwat kanang nakawan ng mga motorsiklo sa Central Luzon. Tumitira sila dun sa mga lugar na alanganin ng mga parkingan. So ito yung tinatawag naming taken unattended. May mga gamit po silang tools na T-bar o ating tinatawag na master key. So napakadali po nilang distrongkahin ng mga locking system nitong mga motorsiklong ito. At in a minute, kaya na nilang patakbuhin to nang parang walang nangyari. Wala pang komenta mga suspect. Huwag natin hayaan i-park kung saan-saan lang inyong mga motorsiklo. Kung kaya po nating mag-attach ng mga security device at other safety devices gaya ng pagtanikala at papagpapark kung saan ay mayroong mga security personnel o CCTV camera, mas mainam po na doon na lang po natin sana i-park ang ating mga motorsiklo. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. May mga hindi magkakatugma sa mga pahayag ng mga player at coach na humarap sa investigasyon sa pagkamatay ng 2 player ng Ateneo sa Aurora. Ayon sa kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pero ayon sa kalihim, posible ring dahil yan sa magkakaiba nilang pwesto at dahil sa tindi ng mga nangyari. Nakatutok si Mari Sumali.
Bago pa mas-cite and contempt lalo't di niya sinipot ang unang sabina sa kanya nitong Lunes, humarap na si resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG kanina. Kasama niya ang kanyang mga abogado para sa fact-finding investigation sa pagkalunod sa team building sa Aurora ni Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. He makes 90% of the executive decisions. So yung testimony niya ngayon is very important. Do you see a clear violation on Not his yet. part? Wait till the full report is out. Dumating din sa Assistant Coach Dean Castaño at ang Ateneo Athletics Office Director na si Emmanuel Fernandez na nauna nang humarap sa CIDG nitong Lunes. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos. Kasi ibang vantage points eh. Iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. We are piecing together the testimony so much makes sense and what doesn't. Sinusubukan pang makuha ng CIDG ang buong drone video ng rescue operation na kuha mismo ni Baldwin at kanyang assistant coach, bukod pa sa drone shot ng resort. Yung kita Baldwin, parang 2 minutes lang at the confusion with all, tas nag-fail yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage. Nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na sa Martes na nila isusumite sa DOJ ang buong investigation report at rekomendasyon ng CIDG kung sino ang dapat kasuhan. Pero sinabi niya ngayon na kakailanganin pa nila ng karagdagang linggo para tapusin ang buong investigasyon. It will take us a while kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Hindi nakarating ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap dahil graduation ng universidad, kaya isinagpi na siya para sa Huwebes. Hindi pa rin nagpapakita ang nag-resign na team manager na si Christopher Epo Kimpo. Si Assistant Coach Castaño naman pagkatapos sa CIDG ay humarap din sa National Bureau of Investigation o NBI. We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Assistant Coach Dean Castaño. So, well, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities. Dumating din sa NBI ang abogado ng Ateneo na kumakatawan kay Father Yap. Pero humingi siya ng hanggang June 26 para mabigay ang mga ipinasabpi ng student records at mga dokumento kaugnay ng programa. Bilang aksyon naman ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP, ay binawalang lumahok sa anuman nilang aktibidad lahat ng coaching staff ng Ateneo na nasa team building sa Aurora. Yan ay hanggang di tapos lahat ng investigasyon ng gobyerno, UAAP at Ateneo. May hanggang July 15 ang Ateneo para ipasa ang opisyal nitong ulat ukol sa insidente. Nangako ang UAAP ng masusi at walang kinikiling ang investigasyon at pagpapanagot sa mga mapapatunayang lumabag. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na babalik na sa normal ang takbo ng Senado sa ilalim ng bago nitong liderato. Suportado rin ng Pangulo si Senador Cheese Escudero o kung sino mang mapili bilang presiding officer ng impeachment court. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Tila nakahinga ng maluwag si Pangulong Bongbong Marcos nang magdaos ang Senado ng special session. Nataon ang special session habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nangamba kasi ang Pangulo na patuloy na maiipit ang mga priority bills ng administrasyon kung hindi pa magsesyon ang Senado. That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado. Yung mga ibang priority bills na sinabi natin, tapos na sa House. So kailangan kunin na ng Senado para maipasa na, para maging batas. And that's what we were very worried about. And of course, the appointments, all of those just came to a dead stop nung nagkakagulo. Umaasa ang Pangulo na sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian, babalik na sa normal ang takbo ng Senado. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. May mga umuugong namang posibleng si Senator Cheese Escudero ang italagang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero may mga punang baka maulit ang nangyari sa nabinding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Pero sabi ng Pangulo,
Walang duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. In terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. May umuugong ding may mangyayaring balasahan sa gabinete. Isa sa mga nababanggit na itatalaga sa gabinete ay si dating DILG Secretary Benhar Abalos. Inamin ng Pangulo na ngayon pa lang, tumutulong na sa gobyerno si Abalos sa personal nitong kapasidad, pero nais daw niyang magkaroon ito ng papel sa pamahalaan. Pero di raw ito nangangahulugang may kailangan siyang tanggalin sa pwesto. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean you have to remove somebody to gain somebody else. Idiniin ng Pangulo na maayos na nagtatrabaho ang kanyang gabinete at baka mas makagulo pa kung magsasagawa siya ng cabinet revamp. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Mula rito sa Kazan, Russia, Liz Casani Rosia, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Libo-libong pinaghirapang balikbayan box ang hinihintay pa ring ma-deliver sa mga kaanak na mga OFW matapos pabayaan ng mga forwarding companies. Kaya 5 sa mga kumpanya ang inireklamo ng Bureau of Customs. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mangiyak-ngiyak ang OFW na si Lorilyn Umadlaw. Ang balikbayan box kasing pinaghirapan niyang mapuno at ipinadala noong Nobyembre. Di pa natatanggap ng kanyang pamilya hanggang ngayon kung kailan nakauwi na siya. Malaking tulong pa naman ang laman nito sa gitna ng pagsubok sa kanila. Isa rin po ako sa nasunugan sa Paranaque, so desperate po ako na makuha ko rin po yung box ko kasi wala po akong kagamit-gamit. Hindi po namin joke na pinupulot para lang mapuno ang isang box. 6 na taon din siya ng trabaho sa Saudi Arabia. Taon din ang inabot para maipon ang laman ng box. Kabilang ang mga inumin na makatutulong sana sa nanay niyang may sakit. For my mother na may hypertension, yun lang naman din kaligayahan ng mga pamilya natin makatry or maka-experience ng gamit na galing sa ibang bansa. Isa lang ang balikbayan box ni Umadlaw na pinabayaan ng mga cargo forwarding firm kaya nakatambak lang sa mga pantalan. Ang iba, 3 taon na. Hindi nila binayaran yung mga port charges, arastre, duties and taxes, BIR, at hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin o pangako sa mga OFWs na ito ay makakarating sa mga bahay. Kaya sinampahan ng Bureau of Customs sa Department of Justice o DOJ ang 5 forwarding companies na mga reklamong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at iba pang batas. Mahigit 20 million pesos umano ang nasingil nila mula sa mga nagpadala ng 3,000 balikbayan boxes na hindi nila dineliver. Kung isasama ang isang kumpanya na naunang inireklamo, 42,000 balikbayan boxes na ang pinabayaan at 330 million pesos ang nadaya sa Pilipino abroad. Inumpisahan na ng customs ang pagpapadala ng mga natengang balikbayan box sa kanilang mga kaanak ng walang bayad. Out of 42,000 na mga napabayaang balikbayan boxes, mahigit 1,000 na lang daw ang nakatakdang i-deliver sa mga kaanak ng mga OFW ayon sa BOC. Target ng ahensya na maihatid ang mga ito bago matapos ang buwan. 3 kumpanya pa ang nakatakdang ireklamo ng customs sa mga susunod na linggo. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso at ang makakatsikahan natin ngayong gabi ang celebrity host ng The People Have Spoken. Si Janina Chan. Janina? Thank you, Ms. Nell. And good evening, mga kapuso. Umaapaw sa kilig ang GMA Afternoon Prime. Bukod sa bagong series na aabangan nyo sa Lunes, may bagong karakter ding makikilala sa Born to Shine. Kilalanin siya sa chika ni Aubrey Carampel.
You and me, we are Yumi! Baby steps para sa stronger Yumi. Yan ang malaking good news para sa Yumates dahil tila unti-unti nang nagkakasundo ang P-pop girl group na binubuo ni Jenny, Megan, Althea, Yuna at Nancy ng afternoon prime series na Born to Shine. Pero ang visual ng grupo na si Megan, ready na rin ba kayang ma-fall in love? May bago kasing papasok sa series na si new sparkle artist Kobe Brown. Gaganap si Kobe as JC na isang singer. Excited daw si Kobe sa panibagong acting experience as a kapuso. Mga 4 weeks ago na, I've been studying my script through and through. Tapos nagka-characterization po ako. And I'm just so happy na to be back in teleserye. Dagdag pa riyan. I actually do get to sing here, which is different for me. I've never done a role like this, so very excited. Mas lalo pa raw naging magaan ang kanyang unang araw sa set dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng produksyon at kanyang co-stars. First taping ko has been amazing. Sobrang smooth siya. Again, ang bait ng mga staff dito. I'm so happy to be working with them and it's just a happy set. So it's been great so far. Ang lead star ng serye na si Zephanie, always looking forward sa mga bagong karakter na nakakasama nila na nakadadagdag daw ng excitement sa kwento. Super happy na si Kobe is gonna be part of Born to Shine and exciting kasi yung storyline. Sobrang grateful lang din na talagang naglalaan din sila ng time for us. And I guess naglo-look forward ako na aside dun sa mag-play sila ng role nila is ma-share din nila yung parang experience nila dun sa journey nila as an artist, dun sa story sa Born to Shine. So looking forward for more guests. Bukod sa mga bagong karakter, abangan din daw ang Born to Shine album Volume 2 na i-release na next month. May mga songs dito na talagang I think mas personalized. So merong mga bagong songs, siguro sabi ko si Nate, ang Yumi and yung Rosabellas and ako din si Jenny. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Saturday.